Isinulong naman ni Ukraine President Zelensky ang pagkakaisa para sa hustisya laban sa Russian war criminal. Kasabay ng pagharap niya sa Council of Europe sa France, habang relasyon nila sa Amerika mas nagiging positibo na. At detalye sa sentro na balita ni Joyce Salamatin. And it will take strong political and legal cooperation to make sure every Russian war criminal faces justice, including Putin. Ito ang giit ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky kasabay ng panawagan niya ng pagkakaisa ng Europa at Estados Unidos para mapanagot ang mga umano'y Russian war criminals, kabilang na si President Vladimir Putin. Ginawa ni Zelensky ang panawagan sa harap ng Council of Europe sa France, kung saan pinirmahan niya sa isang kasunduan para bumuo ng special tribunal na lilitis sa mga opisyal ng Russia dahil sa kaso ng crime of aggression. Ayon kay Zelensky, kailangan ng pagkakaisa ng buong Europe at suporta ng US at UK para maisulong ang hustisya. I think this is the most important thing. After this, it opens the way to strengthen Ukraine, to give us strong support, to help our people and families who are abroad to live, and to help to our Ukrainians who are in Ukraine to survive. Bago nito, nakapulong naman ni Zelensky si US President Donald Trump sa sidelines ng NATO Summit sa The Hague, Netherlands. Kasama sa napag-usapan ang posibilidad na magpadala pa ng karagdagang Patriot air defense missiles ang Amerika sa Ukraine bilang pangontra sa Russian airstrikes. Narito naman ang maikling pahayag ni Trump sa kanilang naging pulong. It was very nice, actually. You know, we had little rough times sometimes. It was couldn't have been nicer. I think I'd like to see an end to this. I do. I think. Hindi bababa sa 8 tao ang nasawi at higit 400 ang nasugatan sa muling sagupaan ng mga rallyista at pulisya sa Kenya nitong Miyerkules. Ang protesta ay bahagi ng paggunita sa madugong demonstrasyon noong nakaraang taon laban sa pagpapatupad ng mataas na buwis. Ayon sa ulat, nagkagulo ng batuhin ng mga rallyista ang pulisya na gumanti naman ng gamit ang tear gas at water cannons. Pinatigil ng gobyerno ang media coverage at sinuspinde ang akses ng komunikasyon sa lugar habang patuloy ang kilos protesta sa iba't ibang bahagi ng bansa. Sa Vatican, itinalaga ni Pope Leo XIV si dating Education Secretary at De La Salle brother Armin Luistro bilang isa sa 19 na bagong opisyal ng simbahan. Ayon sa CBCP, kabilang si Luistro sa mga bagong miyembro ng Dicastery for Institutes of Consecrated Life and Societies of Apostolic Life, ang tanggapan sa Vatican na nangangasiwa sa mga religious orders at buhay reliyoso. Bago italaga sa Vatican, pinamunuan niya ang DepEd sa ilalim ng administrasyon ni dating Pangulong Noynoy Aquino. Si Luistro ay kasalukuyang Superior General ng De La Salle Brothers at unang Asyano na humawak sa posisyong ito mula noong 2022. Joyce Salamatin para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.